Naku po, matindi po itong balita na ito mga kababayan. Patungkol pa rin ito sa pinatay o pinaslang na si Mima Alicia mga kababayan. Kasi may kumakalat po ngayon di umano na conversation patungkol sa pera na worth of 2.5 million ata yun mga kababayan. Kung hindi nyo pa po yun nakikita sa social media, so panoorin po natin itong pahayag ni Jay Guevara mga kababayan. Kasi nakasulat doon yung pangalan na Boss B. Sino kaya yung Boss B mga kababayan? At matindi po itong title niya Kasi sabi niya dito, ah INC at BP Sara tinuturong mastermind sa pagpatay daw. Nako po mga kababayan, dinamay na naman ang Iglesia ni Cristo Talagang matindi. So panoorin natin itong pahayag ni Jay Guevara. Totoo kaya ito mga kababayan? So ito na po, panoorin natin. Tayo ay magre-reaction video lang. Mga banateros, mga kabiyaya, ito ipapakita ko sa inyo yung video. Unang meet ko kay Boss D. Boss B pala, Boss B. Ba't Boss D? Kay Boss B, kung saan ay kasamaan ko pa dito or kasama ko pa etong mga ibang mga vlogger ng loyalista. So bali ako lang ang nagbubukod tanging hindi naging vlogger na sumusuporta kay Marcos Jr. So dito sa video to ipapakita ko sa inyo yung mga vlogger dito ay sila na ngayon yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyong Marcos. At dito rin sa time na to, ito ay patawag na pasasalamat sa amin sa pagtanggol namin sa Tito, Vic and Joey noon. Pero ulitin ko labas po dito si Bossing Vic Soto at si Master Henyo Joey De Leon. So labas silang dalawa dito sa issue to. Okay. Pero at etong meeting place labas din po Pero dito makikita nyo nakasamahan mga kasama ko pa yung mga dating mga kasamahan ko sa TBJ Defender. At dito ko unang nakilala si Boss B. Na kung saan dito sa time na to ay hindi ko tukoy kung pati yung mga kasamahan ko ay nirecruit na sila dito, pero kasi inisa-isa kami na kausapin. Dito sa time na to, ito yung offer sa akin na 70,000 per month, tapos may kasama pang kotse. Tapos para lang sumuporta sa administrasyon. At dito rin nagsimula na nagtaka na ako bakit biglang nagbago na yung mga kasamahan ko. Kasi alam nila na ako ay magiging na ako ay hindi susuporta or ako ay susuporta sa mga Duterte. Dito sa time na to, nagulat ako yung GC namin ng TBJ Defender ay biglang tumahimik na. Tapos, inuunti-unti na nila akong banatan or inuunti-unti na nila akong, alam mo yun, gawan ng issue na kesyo scammer, kesyo rapist daw, gano'n. Basta marami silang ibinibintang sa akin. So, ito ay sa totosin, may 14 minutes akong video, may 17 seconds, ito 17 seconds na ipapakita ko. At abangan nyo na lang yung mga susunod pang mga kabanata dito itong mapatungkol kay Boss B na recruiter or isa sa mga nagpapasweldo sa mga bayarang vlogger. So ito po yung video at panoorin nyo. Ayan. Sino kaya dyan si Boss B? Naku, mahirap naman magturo-turo dyan kung sino si Boss B dyan, guys. Kayo na bang humusga kung sino dyan si Boss B na sinasabi ni Jay Guevara? Ayun mga banateros, nandito na naman po tayo sa isang masayang segment kung saan ay maraming nag-iiyakan ng mga loyalista na bakit daw ang saya-saya daw namin. Tapos may post pa nga yung isang vlogger, si Mike Tae. Sabi niya, may kinalaman ba kayo? Ba't ang saya sa inyo? Porket ba masaya kami?
Tsaka bawal naman maging masaya. Bakit? Nasa bendalo na ba ni Tulpo yan? Yung pagiging masaya? Tsaka, una-una, ito kasi, sabi nga nila, di ba? Kung ano yung itinanim mo, yun na ang magiging bunga. So, ano bang itinanim nung vlogger na yun? Di ba? O ngayon, ang naging bunga, ganun pa rin. So, hindi nyo kami masisisi, hindi nyo masisisi ang bawat supporters ng mga Duterte. Eh kung yung si PRRD nga, talagang pinapanalangin nila na mamatay na kesyo ganito, sana mamatay na, sana ganito, ganyan. So, kami ba, nalungkot ba kami? Oo, nagagalit kami dahil hindi tama yun. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa doon sa vlogger na namayapa na yon, kung ano yung reaksyon ng mga Pilipino sa pagkamatay niya, eh hindi natin dapat kontrolin yun, 'di ba? Hindi natin dapat kontrolin yun. May sarili silang kaisipan at hindi rin namin kontrolado yon ng mga Duterte vloggers na sumusuporta sa mga Duterte. Hindi namin kontrolado yung bawat isa sa amin. Sasabihin nyo na parang tinotolerate pa namin na alam ka naman na umiyak kami. Bakit? Sino ba siya? 'Di ba? Sino ba siya para umiyak kami? Ha? Siya ba si ano? Siya ba ang tagapagtanggol ng bansang Pilipinas? Etong mga etong mga vlogger na to ay nag-iiyakan ngayon kasi nga sobra daw saya namin, kasi geto ganyan. Sa totoo nga nagpakain pa nga ako diyan sa baba kanina eh. Oh, nagpakain ako diyan dahil may liga kami. Hindi dahil doon. Tangina, ba't ako gagastos sa kanya? Sino ba siya? Ngayon, may tae. Kung ang tanong mo ay kung may kinalaman kami, una-una tiga Caloocan yan. Ang layo ng bahay namin sa Caloocan, no? At una-una, bakit namin isasangkalan or ibebenta ang sarili namin at bakit namin bibigyan ng sakit na ulo ang sarili namin? Sino ba siya? Bakit kapag katulad niyan, wala na siya sa mundo, nandun na siya kay Satanas, 'di ba? Anong mapapala namin? Ikakababa ba ng presyo? Mamamatay din ba yung mga korap sa Pilipinas? Hindi naman. So, ano mapapala namin kung gagawin namin sa kanyan? Alam niyo yung bintang-bintang nyo na yan, tigil-tigilan nyo na yan, kung kailangan tumanda, may tayo, tsaka ka nag-ganyan sa bagay. Sa pagiging bayot mo. Sino kayang Mike Tae yung inaano ni Jay ni Jay Guevara, mga kababayan. So, parang nagbibintangan daw sila na di umano sila daw yung nagano kay dito kay Mima Alicia, mga kababayan. So parang yun yung sinasabi niya dito kay Mike, at ang tawag niya dito kay Mike Tae, mga kababayan. So sino kaya ito? No, marami kasing Mike, mga kababayan. So tuloy natin. At dun din pala, mga kababayan, kay Mima, no, talagang marami din kasing sinagasaan si Mima Alicia. Talagang minura niya at pinagbintangan niya pa si BP Sara na nagpalaglag daw ng baby. So matindi po yun, mga kababayan, at kung sino-sino pa po yung mga tinira niya. So hindi rin po natin masabi kung sino talaga yung nagpatumba kasi wala naman tayong ebidensya. Malalaman po natin yan sa mga susunod na araw kung sino talaga sa mga investigasyon ng kapulisan. So tuloy po natin. Kasi alam niyo si Mike Tae, bayot daw talaga. May nagsabi sa akin yan. Maraming naging kalaban yan na hindi niya pinalagan. Kadalasan sa mga pinapalagan niya, mga babae. Pero kapag mga lalaki daw ang humahamon sa kanya or pinapalagan siya, urong daw agad yan, hindi daw yung pumapalag. Pero hindi yun ang topic. Ang topic is bakit kami maging masaya. Sa pagiging masaya namin, nagagalit kayo, naiinggit kayo. Bakit? Wala masaya kami. At saka, kailan ba kami naging malungkot? 'Di ba? Kailan kami naging malungkot? Sige, sabihin na natin, naging malungkot kami nung kinidnap si Pangulong Duterte. Siyempre, ikaw ba naman, sino ba naman na hindi malulungkot Presidente, nakauna-unahang presidente na nagbigay ginhawa, kaligtasan sa bansang Pilipinas. At talaga malulungkot ka. Yung pinagtatanggol mo ngayon, Mike Tae,
Ano bang nagawa sa Pilipinas niyan? Mag-fake news. Kesyo may kabit si BP Sara, kesyo buntis si BP Sara, kesyo ganito, ganyan. Di ba? O hanggang ngayon, wala siya pinapakitang ebidensya. Kaya tigil-tigilan mo yung kakaganyan mo, Mike Taya. Gusto mo, hukayin mo, dalhin mo dyan sa... o kaya, gusto mo, dalhin mo sa ano, dalhin mo sa mga albularyo, ipabuhay mo, tapos i-display mo dyan sa bahay mo. Tignan natin kung hindi ka mamaho. Itong matanda na uy. Mga banateros, mga kabiyaya. Yung pagkamatay daw ng vlogger na isa sa mga fake news peddler sa bansang Pilipinas. Buti nga sa'yo. Tawag dito, gagamitin daw sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At yung rider na nanaksak ng yung lalaking nanaksak ng rider ay DDS supporters daw. Anak ng teteng naman mga ka-fake news sa inyo na to. So yun nga, yung pagkawala, yung pagkapaslang or pagkamatay nitong vlogger na sumusuporta sa administrasyon, hindi na natin pangalanan, nakakasuka yung pangalan tawag dito, gagamitin daw sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga daw, yung vlogger na yung gumawa ng video at tawag dito, ang huling nagawa niya na video ay yung pagpapalaglag daw ni BP Sara Duterte sa dahig, no? So yun yung tawag dito, yun yung kinakalat nila ngayon, yun yung pinaplano nila. So, bantayan natin to mga banateros, mga kabiyaya. May kabaliwan na naman na silang plano. Anak ng teteng, kawawa naman din yung tao. Di, sa totoo lang naaawa ako dun sa taong namatay na yan. Dahil, una-una, pinagkakakitaan siya ng kapwa niya vlogger na mga nakasama niya din. At pinagkakakitaan din namin ngayon. Pero, mas grabe yun sa kanila kasi ginagawan nila ng kwento No, kinukulayan nila ng samot-saring kulay para humaba yung topic at para magka-content sila. Nakakaawa, tas ngayon gagamitin pa daw di umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasi may posibilidad daw na si BP Sara or ang mga Duterte daw ang nagpatumba dito sa babaeng ito, dito sa taong ito. Lumalabas yung video niya ngayon na umiiyak siya na pinagbabantaan ng buhay niya nung ex niya. Ayaw siyang tantanan nung ex niya. Kesyo binubugbog daw siya tapos siya daw, parang siya pa daw yung may mali. So ibig sabihin talagang maraming may galit dito sa taong to. No, kung halimbawa man, syempre nakakagalit din naman yung ginagawa nila sa Duterte, pero hindi na siguro hahantong pa sa para magkamatayan or ipapatay siya. Ngayon, maging handa tayo kasi nga may posibilidad na gagamitin yan. No, kasi nga daw ang huling nireaksyonan etong mga Duterte. Pero mga banateros, kung papanoorin niyo yung ibang mga video niya, may mga video din siya na pinagmumura niya sila Remulla. 'Di ba? Pinagmumura niya yung ibang mga politika na nakakampi pa ng administrasyong Marcos. So kung pagbibintangan nyo si Vice President Sara Duterte na tumegi dito sa sa taong to, isang malaking katarantaduhan 'yan. Ang daming kalaban nitong taong to. Maraming galit dito. At di umano nagbabay and sell to. Malay ba natin kung yung binenta niyang gamit or sabihin na nating motor or kung ano man yung binabay and sell niya depekto or may sira at nagalit sa kanya yung bumili sa kanya. Diba? So maraming pwedeng gawing dahilan, maraming pwedeng dahilan kung bakit may pumaslang sa kanya. No, at huwag niyong ibuntong na naman sa mga Duterte. Ang dami niyo, pati yung sumaksak dun sa rider, sasabihin niyo Duterte na naman ang may utos doon. Halak ng timang naman. Ay, nako. Alam nyo, ang buhay, napakaikli lang yan. Kaya hanggat nabubuhay ka, gumawa ka ng kabutihan at maayos para sa bansa mo. Ang saklap lang nito kasi nategi na siya, pero pinagtatawanan pa siya. Ha 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 ha. So ayun mga kababayan, yun po yung yung pahayag ni Jay Guevara patungkol nga dito
sa ibinibintang nga daw kay BP Sara di umano, mga kababayan. Naku po, matindi ito. So naniniwala po kaya kayo dito sa sinasabi ni Jay Guevara? Mag-comment po kayo, mga kababayan. Tayo nag-react lang naman dito sa kanyang ah, vlog, no, na kung sino daw si Boss B. Tapos ikinukunik pa di umano sa INC at kay BP Sara. Tinuturo daw na mastermind sa pagpatay, mga kababayan. Naku po, matindi po yan na aligasyon. So wala pa po tayong ebidensya dyan. So mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, subscribe din po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.